Ang dami kami oh. Isang grupo yan. Mamaya na ako doon sa Team Green. Team Green yan. Saan? Sino yan dito? Tao po. Hi, te. Uy, dito pala yung bahay nyo. Ako na Marcel. Grabe ka talaga magulak. Ayoko rin yung pinsan ko yun. So yung ate, gusto lang namin na siyempre, Ba't auntie? ay ate, gusto namin siyempre, bilang na siyempre gusto din namin na makasama kayo, na hindi naman natin sinasabi na kahit hindi kayo nagasimba, hindi na kayo maliligtas, pero gusto namin na tanggapin niyo si Lord bilang tagapagligtas, siya yung center ng buhay natin. Kaya ito ate yung tinatawag namin na Bridge of Salvation. Itong itim na to ate, ito yung kasalanan natin. Itong itim na ito, kasalanan natin. So, itong red na ito yung dugo ni Jesus na ibinigay niya sa atin. Di ba nga, sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kaya ibinigay niya ang kanyang na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay Hindi mapahamak. hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun, binigay ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin. Magpapako siya sa krus upang yung mga kasalanan natin ay kanyang inako upang tayo ay maligtas. Kaya nung binigay na ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin, yung kanyang dugo. Kaya yun, itong white naman ate, ito yung nagsisimbolo na ng kalinisan, na nalinis na tayo ng Lord, nilinis niya na yung buhay natin. Parang, ito pang binabago na tayo ng Lord. Binago na tayo ng Lord, na-save niya na tayo, inalay niya na yung kanyang dugo para sa atin. Kaya, nalinis niya na tayo. Kaya naging puti na tayo. Ito namang dilaw ate. Siyempre kapag nalinis na tayo ng Lord, nasa na tayo, itong dilaw na ito ilaw. Itong ilaw na ito parang siyempre pag nalinis na tayo ng Lord, nasa ilalim na tayo ng kanyang ilaw. Nasa liwanag na tayo ng Panginoon. Ginagabayan na tayo, nagbago na tayo. So, itong green ito ate yung pagbabagong buhay. Katulad siyempre ng yung isang puno kapag pag sumisibol yung puno, bagong sibol yung puno ay kulay green na green siya. Kaya pag nalinis na tayo ng Lord, nabalik na tayo sa Kanya. So, para tayong binuhay muli, para tayong na-reborn ulit. Kasi nga, tinanggap na natin ulit yung Panginoon eh. Sinuko na natin sa Kanya yung buhay natin, yung kaligtasan natin, lahat-lahat. Sinuko na natin sa Kanya. Siyempre, alam mo naman kami atin, di ba? Dati, kung saan-saan din nakakarating, madami ding bisyo. Ako, hindi kinakaila na dati umiinom, ganyan, sama-sama sa mga barkada. Pero, nung tinanggap ko si Lord, pero ganun pa rin naman na nakikisama pa rin sa mga barkada, pero iba pa rin talaga kapag tinanggap mo na si Lord sa buhay mo. Iba yung presensya na pagkakaloob niya sa kanya. Kaya ate, natanggap mo na po ba si Lord? Tinanong mo na ba sa kanya? Sama ka sa amin mamaya. Sinuko mo na ba sa kanya yung buhay niya? O kaya naman, nakapag-pray ka na ba na sinusuko mo na sa kanya yung buhay mo? O kaya naman, parang inano mo na ba na inako mo na makasalanan ka sa kanya o wala pa? kasi naman ako. Kristyano naman ako. Tsaka tumanggap na rin ako. Di ba may binabasa yan sa banda. Ayun, tumanggap naman na si ate, kaya okay na rin naman. So, yun ate, sana, Kaso lang niya, minsan, hindi makasimba. Hindi, dito lang. Malapit na nga. Kaya nga, sabi ko, wala namang imposible si Lord. Kung kahit nga, gaano ka pa mag-backslide sa Lord, kahit ano pa yung gawin mo, kung tinawag ka na niya, babalik ka sa kanya. Kaya siguro hindi ito disgrasya na nandito kami. Imposible naman na nandito lang kami para mag-share lang, di ba? Tapos nandito kami sa bahay mo mag-share ng words of God kami. Siyempre ako, nahihiya talaga ako kung parang hindi ko talaga kaya. Pero sabi ko sa Lord, na-promise ako kay Lord na, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Kaya yun ate, sana kung hindi man kahit na linggo-linggo, kung may time ka po magpunta sa simbahan, punta ka po.
Laki mo na. So, yun lang, King. Gawi ka pa ng panga. Ha? Salamat din sa share. Yun lang. Sa sunod, baka hindi lang ganito yung ma-share namin. Siyempre ngayon, ano pa, magpapalakas pa kami lalo sa Lord para may panglaban talaga kami ngayon kasi kulang pa yung bit-bit naming mga bala eh. Ngayon kasi parang isang bala pa lang yung dala-dala namin. Pero pag susunod, babawi kami. Siksik-liglig na mga bala yung dadalahin namin para mabigay talaga namin yung mga gustong sabihin ng Panginoon. Makapag-share kami ng mga gusto talagang ipahayag ng Panginoon. So, ngayon nagpapalakas pa kami para soon, kung ipagkakalob sa amin ng Lord na patuloy niya kaming gamitin sa mga ganitong gawain. Kami naman, willing kami magpagamit sa Lord. Pero kung kami lang talaga, hindi namin talaga to kaya. Nandun na kasi yung hiya, baka tanggihan ka ng mga tao, yung parang ano, diba? Pero si Lord na yung bahala. Sabi nga nila, pupunta na tayo sa mga lugar ng mga iglesia ni Cristo. Paano yan? Sabi ko, wala yan, si Lord na yung bahala. Diba? Sabi nga ni Ma'am Rizal, Muslim. Nag-share sila ng word of God sa mga Muslim. Pero kinaya nila. Tayo pa kaya ng mga... Siyempre, kaya din natin yan. Wala namang imposible sa Panginoon. Kung ipagkakalob niya, diba?